ang nangyari dito kay Congressman Marcoleta? Ba't parang tila mga kababayan, naging tagasagip nitong si Sara Duterte dito po sa hearing mga kababayan kanina, na kung saan bukod kay Marcoleta may isa pang congressman na talagang masasabi po natin na parang tagasagip mga kababayan nitong si Sara Duterte. Dahil mga kababayan, kung makikita nyo, kanina dito sa hearing ng Committee on Appropriation about po dito sa budget briefing nitong OBP mga kababayan, hindi po nagpunta etong si Sara Duterte or kahit man lang mga kababayan yung kanyang mga representative sa Office of the Vice President, wala pong umattend. Ibig sabihin, talagang isang pagpapakita yan mga kababayan ng hindi pagrespeto sa Congress. Ano po yung ginawang yan ni Sara Duterte at saka ng kanyang opisina, na hindi man lang nagpattend kahit isang representative mga kababayan ng kanyang opisina. At ang pinakamasakla pa dito, ang katuwiran nitong si Sara Duterte, ano daw mga kababayan, 2 tao lang naman daw ang may hawak ng pera ng gobyerno, which is etong si Congressman Martin Romualdez at saka itong si Congressman Saldico. Mga kababayan, yan po yung katuwiran niya. Pero anyway, eto pakinggan po natin etong nangyaring hearing kanina about sa hindi pagsipot nitong si Sara Duterte sa usapin or pinag-uusapan na budget po niya. Ano po, so eto, pakinggan po natin. Before May you I proceed, raise before a you proceed, parliamentary conference, inquiry, Madam Chair? before you proceed, Eto, pakinggan nyo mamaya si Congressman Marcoleta dito. Sobrang nadidismaya talaga ako mga kababayan. Kasi talaga nung 2022 presidential election, nung tumatakbo siyang senador, talagang pang number 3 sa listahan ko po talaga ito. Buti nga lang hindi nanalo mga kababayan. Pero ito, ikinampanya ko po talaga ito hanggang sa matapos yung eleksyon. Kaya nakakadismaya lang mga kababayan na makita na nagkakaganito siya at parang ang dating, gaya nga ng sabi ng marami sa mga netizen, parang nagiging tuta di umano ng mga Duterte. Mga kababayan, kasi naging tagasagip siya dito ni Sara Duterte. Parang ang sinasabi niya, nawawala na daw yung tradisyon na kung saan mga kababayan, parang ipinapahiwatig niya sa publiko na porket mataas yung posisyon, kailangan hindi na tinatanong, pakikinggan lang yung presentation, tapos na. Mga kababayan, wala nang tanungan, yung mga confidential funds, ibaon na sa limot. Parang ganun kasi yung pinapahiwatig niya sa publiko. Anyway, eto, pakinggan pa natin. I'd like to remind our members for orderly proceedings, please wait to be acknowledged Yes, before ma'am, you pero- speak. So sa ngayon po, dahil nauna po si Kong Franz, paunahin na muna natin siya. So Kong Franz, please proceed. puro sila And na then po I will yung- recognize you after. Kong Dante. Magkakasunod, Madam Medyo nauna lang po siya ng 1 second po. Di ba Kong ang Dante. ating tradition, unang minority, pagkatas majority? Wala pa po sunod-sunod tayo sa naman interpellation, sila. Kong Oo nga Dante. po, pero maski na sa manifestation, dapat ganun din. Nauna lang Grabe, po no? siya. So, yes po. Kong Franz, please proceed. Thank you, Madam Chair. So, ang ibig sabihin nito ay kahit na binigyan natin ang Office of the Vice President na second time around na magpaliwanag do sa budget at magkaroon tayo ng pagkakataon na siya ay matanong dahil ito naman po talaga yung mandato natin dito sa Kongreso, no? Mabusisi yung budget. So, ang ibig Tama. sabihin po nito ay binoboykot niya tayo. Pagboboykot ito, Madam Chair, dahil wala pang akong natatandaan na ahensya ng gobyerno o executive branch na binoykot ang Kongreso. At saka mga kababayan, na nakakapagtaka kasi dito, di ba naglabas nga si Sara kahapon ng video interview niya dito ata sa TV5 or News 5. Mga kababayan, ngayon, lahat nagpaliwanag siya dun lahat. Ang nakakapagtaka lang, pagdating sa Congress, hindi niya kayang ipaliwanag at hindi niya kayang depensahan yung kanyang budget. So ngayon mga kababayan, pagka tinatanong siya about confidential funds, hindi niya maipaliwanag. Pero marami siyang naipaliwanag dun sa News 5 mga kababayan at talagang lahat doon, yung mga hindi niya masabi sa camera, talagang sinabi niya lahat doon mga kababayan na hindi daw siya bratinela at marunong daw siyang sumagot mga kababayan. Pero kitang-kita naman natin dito sa Congress nung first hearing nitong budget ng OBP, talagang hindi siya sumasagot. Kahit si Congressman Abante yung nagtanong, talagang napakasimple nung tanong, hindi niya masagot-sagot mga kababayan. At lalo na ngayon nakita ng sambayan ng Pilipino yung pagiging kawalang respeto nitong si Sara Duterte at saka ng kanyang opisina. Di ko naman nilalahat mga kababayan,
nung hindi sila umattend dito sa pangalawang hearing ng kanyang budget, mga kababayan. At nung hindi man lang siya nagpadala ng kanyang undersecretary or di kaya naman ng representative ng kanyang opisina, kung makikita nyo talagang as in wala, mga kababayan, na umattend ni isang tao na galing po sa kanyang opisina. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin Dito sa budget hearing and deliberation. So ang ibig sabihin, Madam Chair, betrayal of her oath of office. Kahapon nakita ko yung kanyang video na ginagalang niya yung power of the purse ng Kongreso. Alam niya na tayo po yung nag-allocate or nagbabudget or nag-approve ng budget ng lahat ng ahensya. So dahil pinapaubaya niya na sa atin ito, na hindi niya man lang i-defend, kasi ang laki-laki nung, Madam Chair, yung budget for socio-economic program delivery, socio-economic projects and stakeholder. Ang ibig sabihin ba niyan, inaabandona niya na yung pinaplano niya siguro na ng mga constituents niya, nabibigyan niya nitong mga programs na ito. So, Madam Chair, ang problema dito, talagang bratinela to the max, na ayaw na ngang matanong, umiiwas sa mga tanong. At eto pa, kapag gusto nating tanungin, hindi uma-attend doon sa Kaya talagang Madam Chair, siguro later on, kung ano yung later on na lang po, Madam Chair, yung aking magiging pasya dito sa magiging budget. At kasi mga kababayan, yung sinasabi ni Sara Duterte na marunong siyang sumagot sa mga tanong sa kanya at hindi siya Bartanela, talagang taliwas na taliwas, mga kababayan, yung sinasabi niya sa ginagawa niya. Parang yung tatay niya, mga kababayan, taliwas na taliwas yung sinasabi ng tatay niya sa ginagawa ng tatay niya. So ngayon, kung titingnan nating mabuti, pagka etong si Sara, mga kababayan, hindi hard yung mga tanong sa kanya, nakakasagot naman siya. Pero kapag medyo mabibigat na yung mga tanong sa kanya, katulad na lang ng confidential funds, talagang tila nahihirapan na sagutin nitong si Sara Duterte at kung sino-sinong mga politiko yung idadawit niya, mga kababayan, at pagbibintangan niya na gumagawa ng hindi maganda. Alam niya, ang problema kasi dito kay Sara, kapag tinatanong na siya sa mismong proper forum, talagang hindi niya po sinasagot. Wala siyang kahit na anong sinasabi, mga kababayan, at paulit-ulit lang minsan yung mga sagot niya at binabasa niya pa sa kanyang cellphone. Pero mga kababayan, kapag medyo yung nagtatanong sa kanya, medyo hindi hard yung mga tanong, talagang nakakapagsalita siya, mga kababayan, ng especially against sa ibang tao at pandadawit sa ibang tao. Katulad na lamang nung idinawit niya yung pangalan ni Congressman Martin Romualdez at saka nitong si Congressman Saldico, mga kababayan, na sinagot din naman ni Congressman Saldico na dapat nga naman, mga kababayan, kung ikaw ay magsasalita ng ganyang bagay, dapat sinamantala mo na nung nakaupo ka dun sa kamera at dapat ipinaliwanag mo na lahat at sinabi mo na yung saloobin mo kung bakit medyo 50-50 yung tingin mo sa kamera. Kaso nga lang ang problema, mga kababayan, pagka nasa sa kamera na si Sara, parang alam niyo yung parang asong bahagang buntot, mga kababayan. Pero kapag nasa labas na siya ng kamera, talagang matapang siya magsalita, mga kababayan, ng against sa iba. Tapos ang pinakamasakla pa, kung ano yung style ni Roque, ganun din yung style po niya. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin recommendation sa budget ng OBP. So pasensya na po ang taong bayan, binoykot tayo ng Vice President. Tama. Salamat, Kong Franz. Kong Marcoleta, you're now recognized. Salamat po, Madam Chair. Eto, pakinggan nyo ito, mga kababayan, na kasi magbubutuhan pa dito. Kasi parang ang gusto mangyari ni Congressman Marcoleta, itigil na. Parang i-terminate na etong usaping ito about sa budget ng OBP at yung mga katanungan about dito kay Sara Duterte. Kaso nga lang ang pagkakaalam ko, parang 3 lang ata yung pumabor na i-terminate itong usaping ito at parang 45 ata, mga kababayan, yung hindi pumabor. Ano po, so ngayon, ito, pakinggan pa natin. Yung hindi po pagdating ng ating pangalawang Pangulo ngayon, yan. Ang suspecha ko po ay dahil sa nangyari na mga pagtatanong nung nakaraang pagdinig. I have heard the volume and the barrage of questions asked
by members of this committee to the Vice President. Despite the fact, Madam Chair, I heard her several times saying, I forgo the opportunity of defending the OVP budget for 2025. Ngayon mga kababayan, kung titingnan natin, kita nyo yung katuwiran ni Congressman Marcoleta. Ang tingin daw niya, opinion niya, mga kababayan, ang tingin niya daw dito kaya daw hindi umattend itong si Sara kasi nga naman natanong, mga kababayan, natanong ng matindi nung unang beses na umattend dito sa hearing dyan sa Kamara, mga kababayan. So ngayon, ang tingin niya kaya hindi na umattend si Sara kasi nga tinanong ng tinanong, mga kababayan, na kung tutusin na hindi naman daw dapat. Dahil nga unang-una, kaya daw nagpunta itong si Sara dito sa Kamara para i-defend yung kanyang budget, mga kababayan, at hindi para tanungin. So ngayon, kung titingnan nating mabuti, gano'n na pala, mga kababayan, yung kalakaran. Porkit mataas yung posisyon at porkit naging mainit yung usapin, mga kababayan, sa paggamit niya ng pondo at pera ng mamamayang Pilipino, kailangan palang wag na lang nating malaman. At kailangan pala, mga kababayan, isang tabi na lang natin lahat. Ibaon na lang sa limot at bigyan na lang ulit siya ng panibagong pondo, mga kababayan, at hindi na natin alam kung saan mapupunta yung ibinibigay na pondo. So ngayon, kung titingnan natin, parang napakasama naman pong tingnan na porkit mataas yung posisyon mo sa gobyerno, hindi ka na pwedeng tanungin at hindi na pwedeng malaman ng mamamayang Pilipino kung saan dinadala yung pera ng sambayanan. Paano naman yung mga negosyante? Paano naman yung mga nagtatrabaho dyan na nagbabayad ng tax, mga kababayan? Paano naman yung nagsusumikap, nakakarampot na nga yung sahod tapos kakaltasan pa ng tax? Tapos makikita nila na yung pera nila kapag ka nagasta na sa loob ng 11 days at hindi alam kung saan dinala, mga kababayan, ibabaon na lang sa limot at hahayaan na lang kasi nga bawal magtanong dahil mataas yung posisyon nitong si Sara Duterte, pangalawang pangulo ng ating bansa. So napakahirap naman nun pagka ganong senaryo. Parang ganun kasi yung pinamumukha nitong si Congressman Marcoleta sa mga kababayang Pilipino po natin. Parang napaka-unfair naman. Shoutout kay kay Yadskay Manimbao Perez. Thank you po sa pakape at saka kay Ma'am Chay Cheer. Sa One Squad Forever, maraming salamat sa pakape. Nag-abala pa kayo. Thank you Pagpatuloy pa natin. By question and answer, and I leave it to the House of Representatives to decide on such proposal as presented. That was the template of an answer given by the Office of the Vice. Sayang ka, Congressman Marcoleta. Sana kung tatakbo kang senador ngayon, iboboto pa sana kita. Pangangampanya pa kita. Kaso nga lang, hindi pa dumarating yung 2025 midterm election, nag-iba na agad yung kulay mo. Sayang yung pagrespeto at pagsuporta at paghanga ko sa'yo. Alam mo kung tutusin, Congressman Marcoleta, nung panahon ng Duterte administration, ikaw talaga yung isa sa pinakahinangaan ko at sinuportahan ko. Kasi unang-una, talagang matigas pag nagsalita ka. Kaso, yung salita mo pala lumalambot din kapag Duterte na ang pinag-uusapan. Kasi ang tingin ko dito, ito personal opinion ko to, mga kababayan, naging tagasagip siya ni Sara Duterte sa pagkakataong ito. Na parang ang dating kinukonsinti niya, mga kababayan, di umano, etong si Sara Duterte, yung ginagawa ni Sara, na hindi siya pumupunta, mga kababayan, at parang ang dating, binabastos niya ang Kamara. Yung sa ating presidente kasi, ito kasi yung sinasabi ni Congressman Marcoleta, bakit daw nung hiniring, yung budget ng Office of the President, hindi naman daw nagpunta si PBBM. Pero kung titingnan natin, mga kababayan, meron po kasing representative, etong ating presidente. Meron po kasing taga-opisina ng Office of the President na talagang pumunta doon, mga kababayan. Unlike dito sa nangyari ngayon, na ni isa man lang, mga kababayan, sa tao ni Sara Duterte walang nagpunta para sana ipakita yung presensya ng kanyang opisina. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. President. Madam Chair, napilitan po akong mag-raise ng parliamentary inquiry. I think I have earned this. If I survive my term up to next year, I would have survived also, or I would have completed 18 years in this institution. And in this length of time, I have observed a tradition. The tradition is
the two highest positions of government, namely the office of the Vice President and the office of the President, are not traditionally subjected to questions. Oh. I have Diba? observed this for a long time, for so long. Paano mamamayang Pilipino, Congressman Marcoleta? Diyan sa ganyang klase ng tradisyon. Alam nyo, yan dapat ang nababago eh. Kasi unang-una mga kababayan, eto ako talaga, malakas ang loob kong sabihin sa inyo na talagang dapat yan na nababago. Dahil unang-una, alam natin na yung nire-request na pondo ng ating presidente may pinupuntahan. At alam ko, yung matatagal dito, nakikita nyo na minsan makakakita tayo ng balita na nagbigay si PBBM ng milyon-milyon mga kababayan sa isang departamento ng ating gobyerno. Especially, nakalimutan ko yung yung ospital mga kababayan ng mga batikang sundalo noong panahon ng World War. Ano po, parang isa ata yun sa talagang tinulungan ng ating presidente. So ngayon, kung titingnan natin mga kababayan, kaya malakas ang loob kong sabihin na dapat ang mamamayang Pilipino ay nagtatanong, especially hindi dapat sukatan yung taas ng posisyon para hindi ka matanong. Dahil alam natin kung saan dinadala ni PBBM yung pera ng mamamayang Pilipino at alam natin yung mga natutulungan ng ating presidente. Eh si Sara mga kababayan, ni isa ba nakakita tayo na meron siyang departamento o kahit man lang isang opisina ng gobyerno na nakakatulong sa mamamayang Pilipino ang talagang natulungan at nabigyan po niya. So ngayon, kung titingnan natin mga kababayan, parang maling-mali ata itong tradisyon na kinasanayan ni Congressman Marcoleta na porket mataas yung posisyon, hindi na dapat tinatanong. Ano po patungkol sa paggasta niya at paggamit niya ng pera ng taong bayan. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Long a time. May I refresh the memory of the members of this committee, Madam Chair. In 2022, the Minority Leader, Honorable Libanan, citing courtesy to the office of the Vice President, took only about 13 minutes to move for the termination of the budget of the Vice President. And after that, the Majority Leader seconded the motion. That was 2022, Madam Chair. Then 2023, no less than the Presidential son, our own Senior Deputy Majority Leader, the Honorable Sandro Marcos, stood up and invoked the long-honored tradition of according courtesy to the OBP, the Office of the Vice President. Tandaan nyo mga kababayan na yung confidential funds may kinalaman pa rin yung sa budget. Kasi mga kababayan, kaya nagkaroon ng confidential funds dahil nga request etong opisina ni Sara Duterte. So ngayon, yung confidential funds na yon or confidential intelligence funds nagamit ng 11 days at hindi alam kung saan dinala. So kahit sino mga kababayan na sumusuri ng budget nitong si Sara Duterte ng kanyang opisina, talagang hindi may iwasan na masagasaan yung tanong na yon. At itatanong po sa kanya yon ng paulit-ulit. Kasi nga naman mga kababayan, talagang parte pa rin po yan ng budget. So ngayon, ang problema kasi dito kay Sara, saglip na sagutin niya mga kababayan, talagang inilabas niya yung tunay na kulay niya doon sa kamera. At lalo na ngayon mga kababayan, na hindi man lang sila nagpakita ng presensya nila dito sa kamera. Tapos may isang lumabas na ganito na tagapagtanggol nila bigla mga kababayan. Kahit sino talaga may inis sa pagkakataong yan. Ngayon, ang isa dito na gustong iparealize ni Congressman Marcoleta, eto nga nakakaawa ang mamamayang Pilipino, especially tayo na mga taxpayer. Ang gusto niyang iparealize sa atin, mamamayan, mga kababayan, pagka mataas ang posisyon, bawal na tayo magtanong. Bawal na nating malaman kung paano ginagasta ang pera ng mamamayang Pilipino. Napakasakit niyan, lalo na kung ikaw ay kakarampot na nga lang yung sahod mo tapos nagbabayad ka pa ng tax. Mga kababayan, kahit sino maiinis. And in the same manner, he moved for the termination of the office of the budget, the consideration of the budget of the office of the President, Vice President. I also recall, Madam Chair, that it was terminated. Yan. And with the full consternation of Honorable Franz Castro, who then objected, but her objections were never heard until she moved to make up record by way of manifestation her objection. But the committee collectively said, you can no longer do that because there was already a termination of the hearing. This is the time-honored tradition, Madam Chair. For so long a time, we have kept and observed this. We have
Sa madalit salita, pinati-terminate niya itong usaping ito mga kababayan, itong budget briefing, hearing of the 2025 mga kababayan na budget ng opisina ng Office of the Vice President. Ipinati-terminate niya ito. So ngayon, bilang isang tradisyon mga kababayan, kailangan pagbotohan yan. So ngayon, ito pakinggan natin kung ilan yung boboto sa resolution niya mga kababayan na ma-terminate itong usaping ito. Itong pagtatanong, pagki-question dito kay Sara Duterte. Ano po sa kanyang opisina? Ito, i-play pa po natin. Held this tradition. My question is this committee authorized to set aside or Yeah. discard the tradition? That is the question. Your Honor, such motion was not introduced in the last hearing. I'm now introducing the motion, Madam Chair. I To second, terminate- Madam Chair. To terminate the consideration of the budget of the Vice President, Madam Chair, on the basis of the long and time-honored tradition, Madam Chair. In order for us to respect a tradition in the same manner that we have respected the tradition here that the first to interpolate every time is the member of the minority. That is the tradition. Grabe, We have no? not yet discarded that. We're observing that because we are honorable members of this Congress. So the question is, why have we discarded that tradition? Is this committee authorized to set aside the tradition? If we are not able to do that, Madam Chair, then I honorably, respectfully now move to terminate consideration of the budget of the Office of the Vice President, and I so move. Second, Madam Madam Chair. Ayan. Thank you. Madam Chairman, Madam Chair, Madam Chair, Move and seconded. Session suspended. Tatlo ata ang boboto dyan na pumapabor kay Marcoleta, tapos 45 bata ang hindi. Doon sa mga bumoto dito dati dahil ipinremote natin ito mga kababayan, pasensya na kayo. Kahit ako nabigla din. Dahil unang-unang taas ng respeto ko dyan kay Congressman Marcoleta, mga kababayan. Ano pa ito, pinag-uusapan natin yung pagiging politiko niya ha, hindi kung ano man. Mga kababayan, kasi baka mamaya may mag-comment na naman dyan ng kung ano-ano. Ang pinag-uusapan natin yung pagiging politiko niya at yung pagbibigay niya ng ganitong klase ng komento na kung saan mga kababayan parang ang dating kasi kung titingnan yung mabuti talagang sinasagip niya si Sara Duterte dito. Ano po itong si Fiona Tambalustay, talagang sinasagip niya dito. Anyway, ipagpatuloy pa natin pakinggan natin yung resulta kasi ito naging maano yan naging mainit yan mga kababayan, yung usaping yan kanina. Kasi kung titingnan natin, kung sumipot lang sana si Sara Duterte dito or kahit man lang yung kanyang representative mga kababayan, tapos agad dito, baka nga maaprubahan pa yung kanyang budget. Kaso nga lang mga kababayan, ni isa walang sumipot. Parang ang dating binoykot ni Sara etong kamera mga kababayan. So ito yung nangyari dyan. Wait, pakita ko sa inyo. Yan. That's why I'm asking. Ito yung nangyari dyan mga kababayan ha. Kung makikita nyo, ito, yan. Ayan. Ito yung nangyari dyan. Nakamute kasi itong tunay. Ito yung isa. Ba't ang nangyari, a barrage of questions. That's why I'm asking. Bakit natin ginawa yun earlier? Are we not already respecting a tradition well kept by this House? Disrespect tradition. Hindi nga, pinagtatanong niyo siya. Meron There was no motion disrespect to the office of the President. Hindi daw nirespeto yung tradisyon mga kababayan. Ano yung sagot? Ano yung sagot dito ng chairman ng komite mga kababayan or chairwoman ng komite? Nirespeto nila yung tradisyon. Ano yung sagot ni Marcoleta? Hindi nyo nirespeto kasi pinagtatanong nyo. Pinagtatanong nyo siya Ibig sabihin pinagtatanong. Itong si Sara Duterte. At dahil sa pagtatanong kay Sara Duterte mga kababayan, hindi narespeto yung tradisyon ng Kamara. Alam nyo, nakakalungkot yung tradisyon na yan Alam nyo kung bakit? Kasi ang kawawa dyan ng mamamayang Pilipino na umaasa at gustong malaman kung saan napupunta pera nila. Mga kababayan, yan yung nakakalungkot dyan. So ngayon, etong si Congressman Marcoleta, ang ipinagigiitan niya, hindi na respeto yung tradisyon ng Kamara dahil tinanong si Sara. Etong si Puset. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin.
Vice President. Kung ano yung pinagtatanong nyo sa kanya eh. These questions never happened before. Yan, That nagalit is the na. one I'm explaining to you. It did not happen before. Now, ang tanong ko po, ba't nangyari po nung nangyayari na naman ngayon? We are talking of the office, not the person. Motion was introduced. You may not like the person, you may not like her presence here, but you have to respect the office of the Vice President. That is all. Because that is guided by the tradition. Kahapon po, kagaya po na sinabi nila, wala nang pinagtanong sa office of the President, and that is correct. That is in line with that tradition. Grabe, no? Ngayon po, kung ang tinatanong ko ngayon, are we discarding the tradition? And is this committee authorized to discard a well-kept tradition? Ang katuwiran kasi nila dito, matatagal na congressman na daw sila mga kababayan. At eto lang yung kauna-unahang pagkakataon na nangyari ito na kung saan tinanong yung isang vice presidente mga kababayan about to sa confidential funds niya na nasilipan at nakitaan ng butas na hindi naman masagot nung vice presidente. So eto kasing dalawang senador na ito mga kababayan, eto po ay mga matatagal ng, etong dalawang congressman na ito, mga matatagal na congressman na po ito mga kababayan. Yan yung iginigiit nila. At eto lang daw yung kauna-unahang pagkakataon na nangyari yan, na hindi nirespeto yung tradisyon ng Kamara. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. So kaya nga, then why are we intending to ask questions na naman at pinatawag nyo na naman kung sino-sino dito? That is why, kung hindi po kayo makakasagot, madam, ang tinanong ko na sa inyo, I am now moving. Oh. Eh, bratinela pa. Saan po kayo nakakita ng gano'n? This did not happen anytime. Pang-labing 7 taong ko na po ito. Hala tayo pinagtatagol ba, congressman? Alam mo, congressman Marcoleta, wala na magsasabing bratinela. Yang si Sara, siya mismo ang nagsabi. Kasi, eto, galing sa taong bayan to nung ipinakita ni Sara yung tunay na kulay niya dyan sa kamera, taong bayan na nagsabi na bratinela siya. Spoiled brat siya mga kababayan. Ngayon, kung sasabihin ni Congressman Marcoleta na may pa bratinela pa mga kababayan, di ang sisihin mo yan taong bayan kasi taong bayan na nagsabi niyan. Ngayon, hindi kasalanan ng mamamayan kung makita nila yung tunay na kulay ni Sara Duterte na hindi niya kayang sagutin at nagpiling siga siya dyan sa kamera. Naaari ba sa inyo yan? Kayo mga congressman kayo, naaari sa inyo na binabastos yung kamera? Pumapayag kayo na binabastos yung House of Representative ng porkit mataas lang yung posisyon, hindi na magpapakita ng respeto, okay sa inyo yan? Aba, pasalamat na lang mga kababayan at hindi tayo naging congressman. Dahil ko ako naging congressman, talagang alam niyo ang problema kasi dito, medyo pa itong si Congressman Kimbo, medyo malambot-lambot pa. At hindi kaya makipagbardagulan, makipagsabayan sa mga ganitong klase ng paninindak mga kababayan at mataas na salita. Pero kung matibay-tibay yung chairman niyan, ewan ko lang kung makakalusot yung mga katuwiran ng mga to. Kasi hindi porkit tradisyon nyo yan, uulit-ulitin nyo yung tradisyon ninyo. Paano naman ang mga mamamayan na umaasa na masasagot yung kanilang katanungan? Alam nyo, Madam Stella, I was already here when the Vice President was Nolly Castro. When the Vice President was Binay, when Vice President... But you were also here in the last hearing. No motion was introduced. Yun na nga, kasi question na kaagad Wala man lang... We can read the records. No, he did not introduce. Nag-motion siya ngayon. Nagagalit yung dalawang congressman kasi nga naman tinanong nyo agad. Ito si Congressman Franz Castro Bakit kasi tinanong nyo agad? Hindi nyo muna pinagkape, hindi nyo muna pinainom ng tubig bago nyo tanungin. Ang problema kasi, binanatan agad ni Congressman Franz Castro. Mga kababayan, itong si Sara Duterte, pinagtatanong agad. Dapat pinagkape nyo muna at pinagpahinga nyo muna bago nyo tinanong. Alam nyo, ang pinupunto kasi nito mga congressman, bakit daw kasi tinanong? Itong si Sara Duterte. Ngayon pala mga kababayan, bawal ka na magtanong sa mga politiko na may mataas na posisyon. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Yung status, the first thing is, that is the manifestation of Congressman Dante Marcoleta, and it should be answered by the members. If the motion, then after that, Marcoleta will move that motion. Ngayon, balik tayo doon sa kanina.
Kasi pag bobotohan yan mga kababayan, kayo kasi wag kayong tanong ng tanong. Tinanong daw kasi agad mga kababayan. Anyway, pagpatuloy pa natin. From my entry in 2004 or the 13th Congress until today, I have observed the observance of that well-kept tradition. The two highest positions in government, namely the office of the President and the office of the Vice President, were duly accorded with respect and deference. I have observed that. That's why I have relayed to you earlier in 2022, the Honorable... Eto mga kababayan ha, sana mag-comment kayo, sana sagutin ninyo kasi may tanong din ako. Nung tinanong ba mga kababayan, kapag ba ikaw, eto na lang, kapag ba ikaw ay nasa lower position, let's say, halimbawa, congressman ako na lang mga kababayan, tapos kayo ang presidente, tinanong ko kayo, or kayo ang vice-presidente, tinanong ko kayo kung paano nyo ginagamit ang pera ng mamamayan to be transparency. Yun ba mga kababayan, kawalan ng respeto? Na magtanong lang yung isang tao na mababa yung posisyon dun sa mga tao na may mataas na posisyon. Comment below nga mga kababayan, yun ba ay kawalan ng respeto na nagtanong ka lang naman kung paano niya ginasta yung pera ng taong bayan? Yun ba ay kawalan ng respeto? Kasi sinasabi nung iba, especially nung mga taga-suporta nitong si Sara Duterte, binastos daw etong opisina ng Office of the Vice President, mga kababayan, dahil nga tinanong kung paano ginagasta ang pera ng mamamayan. So ngayon mga kababayan, ang tanong ko sa inyo, kapag ba ikaw ay nasa higher position at tinanong ka ng mas mababa yung posisyon sa'yo kung paano mo ginagasta yung pera ng mamamayan, yun ba ikaw walang respeto? Di ba dapat magpasalamat pa tayo at bumilib tayo doon sa mga matataasang posisyon na tinatanong at nakakasagot ng maayos, mga kababayan, dahil naiipakita nila, yung transparency sa mamamayan kung paano nila ginagasta ang pera ng sambayan ng Pilipino. Di ba dapat matuwa pa nga tayo dahil nagkakaroon tayo ng malinis na gobyerno. Dahil kahit yung mga matataas ang posisyon, katulad ng presidente at vice president, talagang naipapakita nila yung transparency nila. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, parang ang dating kasi sa sinasabi ni Congressman Marcoleta, bawal na tayo magtanong at bawal na nating malaman kung paano ginagasta ng mga matataas ang posisyon na politiko, mga kababayan, sa ating gobyerno yung pera ng mamamayan. At kapag ka nagtanong ka, wala ka na palang respeto. Parang ganun kasi mga kababayan. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Libanan, invoking courtesy, took him only 13 minutes to dispose the office of the Vice President. And that was quickly moved, quickly seconded by no less than our majority leader. That was in 2022. I'm not going by record, Madam Chair. 2023, I said, no less than the presidential son, our own senior deputy majority leader, stood up and said that in line with the time-honored tradition of according courtesy to the office of the Vice President, I move to terminate the budget briefing of the OBP. And I can recall the Honorable Castro strongly objected. No, Manuel. No, that's in 2023. This is by the record. And she objected, but her objections were rejected by the committee because the committee already terminated the proceedings. And she kept on requesting, Madam Chair, that she makes at least her manifestation. And she was unable to do that because the proceedings were terminated. So that, what I am saying, from 2004, when I entered these halls, these hallowed halls, hanggang pundo sa sinasabi kong 2023, we have kept the tradition. Ngayon po, kung ano-ano ng mga tanong ang ginawa, in 2023, 22 minutes. 2022, 13 minutes. Ito po, pinagawa yan na po yung budget earlier at ngayon we're about to quarrel again on the budget. Ang tanong ko nga po ngayon, dahil nga po sa nangyayari. Kasi nga naman mga kababayan, nung panahon daw, na una, nung tinatanong yung mga vice-presidente, umaabot lang ng 22 minutes to 30 minutes mga kababayan, tapos na. Yun daw kay Sara Duterte, kung titingnan natin, kasi tinanong siya ng tinanong umabot ata yun ng ilang oras mga kababayan, hanggang gabi ata yun, yung hearing na yun.
So ngayon, yun ata yung ipinuputok ng butse, mga kababayan, ni Congressman Marcoleta dito. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Nangyari ngayon sa budget ng Office of the Vice President. And despite her manifestation that she will no longer defend her budget because she forgoed, sabi niya, I will forgo my opportunity to defend the budget of the OBP for 2025 by way of question and answer, and I will leave to the House of Representatives to decide such proposal as presented. We cannot even accept such kind of answer, Madam Chair. What do we need her to articulate for? So ang pinag-uusapan po natin, wala na po ba yung respeto sa tradisyon na yun? Kagaya po ng binabanggit ko, every time mag-i-interpellate po dito, Madam Chair, because of that tradition, it's always the member of the minority who will start the interpellation because we have kept that tradition. Ang dami po. Ang dami ko pang sasabihin sa dapat, mga kababayan, baguhin yung tradisyon na yan. Dapat ang ipalit nila dyan kahit mataas yung posisyon sa ating gobyerno, kahit pa presidente or vice-presidente, dapat kapag pag-uusapan yung kanilang budget, kailangan talaga, mga kababayan, na matanong sila. Kung hindi man sila, yung kanilang mga representative, kailangan matanong at mabusisi kung ano yung mga proyekto at pinagdadala ng pera. Yun yung pinakamaina, mga kababayan, para makita natin yung transparency sa ating gobyerno. So ngayon, ang problema kasi dito, ang iginigit dito ni Congressman Marcoleta, tradisyon na nga naman, na kapag yung dalawang may pinakamataas na posisyon na politiko sa ating bansa, ang i-hearing yung budget nila or pag-uusapan yung budget nila, kailangan, mga kababayan, wag nang tanungin ng kung ano-ano. At pakinggan lang yung mga presentation nung opisina ng presidente at saka opisina ng vice president. Pagkatapos nun, okay na, approve na yung budget nila. So wala nang tanungan, mga kababayan. Parang ganon yung sinasabi dito ni Congressman Marcoleta. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Yung haba lang tayo. So the question is, when we did that to the Vice President earlier, now we're doing it now, are we now setting aside this tradition? That's number one question. Number two, is this committee authorized to set aside the tradition? Your Honor, short answer is no to both questions. Okay. If that is the answer, Madam Chair, and we are all bound to respect one tradition so sacred in our hearts, because we are called honorables in this house. We cannot be honorables if we cannot honor our own tradition. We are defined by what we believe as a tradition in this house. So if we are now all amenable that we have kept that tradition, no longer questions are being asked, then I will respectfully move, Madam Chair, to terminate the budget of the OBP for 2025. I object, Madam Thank Chair. you. Ayan. I object. Madam Chair, I There's a object. motion to terminate the budget briefing of the OVP, but there is an objection, so we divide the House. Tingnan natin. The chair has decided to divide the House. So those Madam Chair, in favor as of the motion, a rule, we usually deliberate before we vote. those in favor We of the motion, please raise your hand. Yan na. Pakinggan Those natin. in favor of the motion to terminate the budget briefing of the OVP, please raise your hand. All those against. Those who are not in favor of terminating, raise your hand. Nakaw, dami. Ang dami. Ayan, mga kababayan, ha. 3 in favor, 45 against. 3 in favor, 45 against. Motion is The motion lost. Tatlo yung pumapabor, mga kababayan, in favor na i-terminate yung budget briefing ng opisina ng Vice President. Tapos 45 yung hindi pumapabor. O di talo si Marcoleta. Pagpatuloy pa natin. is Madam Chair, I thought we have kept the tradition.
The tradition is no longer ask any question. That was the tradition. So Wala why are you na. voting against the motion? The majority of the will It's- is always respect. It's The will of the inconsistent majority with the is always tradition that respected. we Hindi, Congressman Marcoleta, wala na eh. Talo na kayo eh. Kung sino yung pinakamarami, yun dapat ang susundin. Yun ang irerespeto. Kung sino yung pinakakakunti, edi dapat tumahimik na lang and then magsalita na lang kayo ng tama pagka kayo na yung nire-recognize dyan sa hearing na yan. Ang problema kasi mga kababayan, talo na nga sila sa bilangan at sa butuhan, talagang ipipilit pa ni Congressman Marcoleta yung tradisyon na nakasanayan niya na kapag ka nga naman mataas yung posisyon, hindi natatanungin. Mga kababayan, at basta na lang i-approve yung budget. Ano po, so ngayon, pagpatuloy pa natin. have already agreed to observe. So, we will Yes, Madam proceed Chair. to the next. You mentioned earlier that we will keep up the tradition. You said no. Earlier, now Early we voted proceedings, I against. remind the members to please wait to be recognized before speaking. So, the chair now recognizes the Madam budget Chair. sponsor, the Honorable Zia Adyong, Yan to na. give a recap of what transpired in the last hearing. Madam Chair, Thank you, Madam Chair. Madam Chair, before Madam Chair. we proceed with Vice Chair Adjong, can I Yes, explain my um, vote, Madam Chair? Paduano? Can I explain my vote? Why I voted against the motion of the Honorable Marcoleta? Just short lang. You have 1 minute. Thank you po. Madam Chair, tama po. During the previous hearing, wala pong nag-move to terminate the budget. That's number 1 po of the OBP. Number 2 po, the demand or the answers being given by the Vice President during the time. Personally, it does not satisfy this representation. Thirdly, Madam Chair, the courtesy being given to the office of the Vice President is afforded if she is present in the day's hearing. Tama! How can you give that courtesy when Faki is absent in the day's hearing, Madam Chair? I might change my vote for that, but Was the President of the Philippines present? Please. Please I am wait about to to be be recognized, recognized. Madam Chair. Please wait to be recognized. Hindi, ang pinagkaiba kasi Congressman Marcoleta, nung ang pinag-uusapan ay budget ng Office of the President, meron siyang representative na naandu doon, mga kababayan. Pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali, mga kababayan, ha. Ngayon, ang problema nung pinag-uusapan na yung budget ng OBP, wala man lang isa na umattend dyan sa kamera na parang ang dating nga, mga kababayan, ay binabastos ang kamera. So kung makikita nyo, napakalaki ng pagkakaiba. Dapat kasi tapos na nga yan, mga kababayan, kung meron lang isang representative or kung umattend si Sara, mga kababayan, or yung kanyang undersecretary, okay na sana yan. Tapos na yan, baka nga ma-approve pa ang budget nitong si Sara Duterte. Ano po, ng kanyang opisina. Kaso nga lang ni isa walang umattend, mga kababayan. At doon naman kay PBBM, doon sa kanyang opisina, meron po siya talagang pina-attend, mga kababayan, na representative ng kanyang opisina. Dito kay Sara wala. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Nice. Please proceed, Kong Paduano. You You're have not 30 yet recognized, seconds. Marcoleta. Madam Chair, Magkakainitan pa si Congressman Marcoleta at saka itong si Congressman nakalimutan ko lang yung pangalan. Pero anyway, ipagpatuloy pa natin. maybe I will change my vote if the for the motion Marcoleta if the Vice President is present in today's hearing. But he's absent. How can I personally vote for that? Because he's not present in today's hearing, Madam Chair. And that courtesy should be given to those head of office that should be present during the budget deliberation, Madam Chairman. Thank you. So, Proceed now with the... Kong Zia, you're now recognized. The floor is yours. Thank you, Madam Chair. Majority Leader, Si Congressman Paduano pala, sorry mga kababayan. Representative Manix Dalipe, Committee Chair. Kita nyo, magkakainitan pa si Congressman Marcoleta at saka si Congressman Paduano. Kita nyo ha, kasi nga naman, etong si Congressman Paduano, boboto nga naman sana siya dun sa motion itong si Congressman Marcoleta kung present etong si Sara. Or di kaya naman kung meron siyang representative, mga kababayan. Kaso nga lang, paano nga naman siya boboto? Wala nga doon, mga kababayan, ni isa na taga-opisina ng OBP. Kahit sino naman, walang boboto, lalo na kung walang presensya ng OBP dyan sa hearing na yan. Na parang ang dating nga,
binoykot na mga kababayan ng Kamara. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Saldico, members, honorable members of this committee, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Good morning po sa ating lahat and welcome to the Pakinggan natin yung sasabihin ni Congressman Adjong, mga kababayan. Ito yung mga recap na nangyari nung first hearing ng budget ng OBP. continuation of the budget briefing of the proposed 2025 budget for the Office of the Vice President. Madam Chair, in the previous hearing for fiscal year 2025, the Office of the Vice President proposed a budget of 2,037,305. As of the most recent report, the OVP has an obligation rate of 39.9% for 2024. During the last budget briefing, several topics were propounded that the committee sought to be clarified upon. First, members of the committee asked the Office of the Vice President regarding the notice of disallowance issued by COA for the confidential funds released in 2022 indicated that 73 million pesos or 58.6% of total was not utilized in compliance with Joint Memorandum Circular 2015-01 of COA, DBM, DILG, GCG, and DND. The Commission on Audit has ordered the disallowed amount to be returned. Second, several members of the committee. Meron pa nga ako mga kababayan na nabasa na article. Ito, hindi ko to sure pero sasabihin ko sa inyo. Meron akong nabasa na article na parang may 200 million ata na ipinababalik pa mga kababayan ng COA. Ano po, na para kasing ang dating, yung 200 million na yon mga kababayan, parang ginawa ng bank account. Ano po sa panahon nitong si Sara Duterte. Hindi ko pa kasi gaanong nababasa yung article pero yun yung nabungara natin nung nagbabasa tayo kanina. Ano po, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali or kung nabasa nyo po yung balitang yon. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Examined the grounds for the disallowance. The COA report stated that this was due to non-compliance with guidelines and the non-submission of supporting evidence or documents. Third, it was noted by members of the committee that the 125 million pesos confidential fund for the fiscal year 2022 was utilized from December 1 to December 31 of the same year, in 2022. A common comment by members, Madam Chair, was that this short period of time within which a huge amount of fund is spent raised further clarificatory questions on the validity of the spending. Fourth, members of the committee raised that there were supposed duplications between the Office of the Vice President's medical and burial assistance programs and those provided by the DOH and DSWD. Clarifications were sought on how these overlaps would be addressed to ensure the proper use of resources. Fifth, there were inquiries about the accessibility of various OVP programs, such as the Educational Assistance Program, the Kalusugan Food Truck, and the Magnegosyo Taday initiative for MSMEs. The committee sought further information on how these programs align with the OVP's mandate. And lastly, Madam Chair, the committee requested an explanation of how the OVP's programs reflect its constitutional mandate and whether the proposed 2025 budget will support continued progress in these areas. That would be all, Madam Chair, and I would yield back the floor to the Senior Vice Chair, Representative Stella Kimbo. Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat. Kita nyo mga kababayan napakarami na dapat sinasagot itong si Sara Duterte. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, nagpa-interview nga siya dun sa media, pero nasagot niya ba mga kababayan? Or naitanong man lang ba sa kanya yung about sa confidential funds? Na ipaliwanag ba niya yon? Ano lang yung mga sinabi niya doon sa kanyang interview sa mga media or sa media mga kababayan? Isa lang yung sinabi niya, may hawak daw ng pera si Congressman Romualdez at saka daw itong si Congressman Saldico. Na sinagot din naman mga kababayan yan ni Congressman Saldico. Pero hindi niya maipaliwanag yung about sa confidential fund at yung about sa 73 million plus mga kababayan na ipinababalik ng COA at saka yung 240 ata
na ginawan ng unauthorized mga kababayan na bank account na saglip na ibalik. So ngayon, kung titingnan natin, napakarami ng pwedeng sagutin nitong si Fiona Tambalustay. Kaso nga lang ang problema, yung kanya mga sinasabi, talagang puro sala sa paninira sa ibang politiko, talagang hindi niya maipaliwanag kung saan napunta yung confidential funds at yung iba pa na mga dapat niyang masagot mga kababayan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. So we shall begin interpellation. Siyempre nakakalungkot na wala tayong representatives mula sa OVP, pero muli meron tayong representatives mula sa DBM at COA. So iba na ito mga kababayan. So maliwanag naman na wala ni isang representative na galing sa opisina ni Sara Duterte na umattend dyan kanina sa budget briefing ng kanilang opisina mga kababayan. Kasi nga, opisina ng OBP or budget ng opisina ng OBP yung pinag-uusapan dito mga kababayan for 2025. Kaso nga lang ni isa sa mga empleyado ng opisina ng OBP or representative ng opisina ng OBP or kahit yung undersecretary nitong si Sara Duterte, wala tayong nakita mga kababayan. So paano ngayon? Paano ngayon naaprubahan yung kanyang budget kung hindi sila nagpapakita at nagbibigay ng presensya dyan sa Kamara? Hindi naman natin pwedeng pakinggan yung sinasabi ni Congressman Marcoleta na porkit mataas yung posisyon ng isang tao, bawal nang tanungin. Bigyan daw ng respeto mga kababayan dahil nga kapag ka nagtanong ka, ang dating parang wala kang respeto. Sang-ayon ba kayo doon? Mga kababayan, so comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po sa sinasabi ni Congressman Marcoleta na parang ang dating mga kababayan do sa kanyang tradisyon na kapag ka mataas ang posisyon, wag nang tanungin. Dahil nga pagka nagtanong ka, isang pagpapakita yan ng kawalan ng respeto.